1 po. Tas 0 po sa last. Anong magiging total natin dito? Ano po, sir? 506 po. Ayan. So, thank you, Cedric. Next natin, yung percentage of soil in sieve naman. Or aggregate sieve. Anyone? Ayan. So, other hands muna tayo, no? So, other volunteers pa. Yes, Miko. Bali sa una po ay 20.55% po. Wait lang ah. 20.55. Next. Tapos sa next po is 34.19 po. Next. Tapos 25.49 po. 0.49. Next. 12.65 po. Next. 4.35 po. Ayan. Next. 2.57 po. Next. Then 0.20. 0.20. Tapos Sunod. 0 po sa last. So, ano magiging total natin dito? 99.9 po. 99.9. So, same lang din ba nakuha ng iba? Yan. So, okay lang yan no, kung 99.9. Then, next natin, cumulative percent retain.
Ayan. Sorry no, nawala. Nag-crash yung laptop ko. Okay. So, next column tayo. Yes, Jana. Or For cumulative. the first one po is 0.04 po. Saan? Sa Yung una po is 0.04. 0.04? Paano mo nakuha yung 0.04? Pinag-divide ko po. Ang Yung 20.55 po. And then yung sum po na 506 po. 506. Okay. So, ang cumulative percent retain natin, no, ay simply adding lang, no? No, cumulative percent retain, the previous cumulative percent retain plus no percentage of soil in sieve. Okay? So, kung sa una, kung wala pa namang previous, no, copy lang natin, 20.55. Then next natin na 20.55 plus 30.19. So, ito ay 54.74. Okay? So, can anyone? Nakuha mo na Akin dyan. pa po, sir. Nagkamali lang po pala ako dun sa una. Nirecheck ko po. Ayan. Sorry po, So, sorry po. So, yung third po is 80.23 po. ayan. Next natin. And then, 92.88 po. Next. And then, 97.23. Okay, next. 99.80 po. Next. 99.97. And then, 99.97 po. Wait lang. Parang naging 99.97 to. Ayun, sorry sir. Yung sa akin po kasi ay marami pong decimals ang ginamit ko po. Okay. So, hindi ka na-ground off sa 2 decimals. Okay? Apo. Kung 99.80 to, tama ba? So, yung susunod natin ay 100. Magiging 100 na po. Ayan. So, yan. Bakit nga ba naging 99.99 yung total do sa percentage of soil in sea? So, hindi ba na nakuha ng iba? Or 100 talaga yung nakuha ng iba? Yes, Jeka. Wala po, sir. Sorry po. Okay. So, yung iba, ano nakuha nyo dito? 100 ba or 99.99? 100 na. Okay. So, using natin to. Di ko ma-erase. Sige, hayain nyo na muna. Di ko ma-erase. Ay, pwede pala. Yan. Ito ay 100. So, ano magiging total natin dito, Jana? Sa cumulative percent retain? Yung sa nakuha ko po sir is 645.43 po. Ayan. Okay, thank you. Next natin, percent finer naman. Anyone? Percent finer. Ayan, other hands, bukod kay Cedric. Yes, Leslie. Sa una po is 79.45, Okay, next. 45.26, 25.26. Next. 19.77, Next. 7.12, Okay, next. 2.77, Okay, next natin. 0.2 po. Ayan. Okay, so yung TE1 ay 0, 0 na siya. Okay, yan. Thank you. Next naman natin, finest modulus.
So, summation of Rn total minus span percentage over 100. So, ito ay 645.43 minus 100 divided by 100. Ano makuha natin for FM? Ito ay, yes, check ah. 5.45 po. Ayan. So, anong klaseng aggregate siya? Check ah. Medium aggregate po. Ayan. So, nakuha ba na everyone kung paano mag-solve for finest modulus? Ayan. So, gaya lang kadali, no? Pag-solve. Okay? So, makikipicture muna or makikiscreenshot itong slide na to bago tayo mag-proceed. So, may napapansin ba kayo? Parang meron tayong isang column dito na hindi nagamit sa pag-solve ng finest modulus. Pansin nyo ba yun? Pansin nyo din natin ginamit yung percent finer. So, ang purpose kasi ng percent finer natin dito is to graph, no? Based on the relationship ng ating percent passing dun sa sieve size, no? So, gagamitin natin siya to graph yung ating particle size distribution o kung paano or kung ano ba yung mga sizes involved dun sa ating aggregate batch. Okay? So, let's proceed. So, ang sample natin dito, no, ito. Yan. So, ito yung graph nung nakuha nating finest modulus. So, ganito yung tsura ng graph natin. So, siya ay nakagraph sa isang semi-logarithmic plane. Okay? So, naka-logarithmic sa x-axis. So, ito ay opening size. Versus yung ating y-axis naman, ito yung ating percent finer. So, siya ay naka-normal interval. Okay? So, by 1, dito siya. Yan. So, ibig sabihin, equal yung interval dito sa y-axis natin. Okay? So, pansin nyo, no, yung graph natin para siyang naka-exponential na graph. So, ganyan usually ang graph natin. And then, normally, itong graph natin, no, actually, mali yung orientation. So, dapat kasi, ang graph for, for x-axis, no, dito na lang sa baba. So, graph natin for x-axis, dapat dito yung largest opening natin. Tapos, yung smallest opening nasa right side. So, dapat naka-flip, no? Or baliktad horizontally yung ating graph dito. Okay? Ayan. So, dapat dito siya magsisimula, no? So, ibahin natin yung kulay para mas ma-visualize nyo. Dapat dito siya magsisimula. Yan. Tapos, ganyan dapat yung graph niya. Okay? So, nakukuha ba yan? So, normally ito ay tinatawag natin dito, kapag ito yung graph natin, tawag natin dito ay well-graded. Ibig sabihin, yung percentage o yung proportion ng mga sizes natin ay equal or tama siya pag ginamit sa concrete. Ibig sabihin, walang space or yung voids natin ay nami-minimize kasi nafi-fill up ng ating mga aggregates natin. Okay? Now, other than this well-graded curve natin, meron pa tayong other types of gradation, no? Tinatawag natin gradation sa aggregates. So, meron din tayong tinatawag na gap graded. So, pag gap graded, ibig sabihin dito ay may kulang or may na-skip tayong size ng
aggregates natin. So, kapag ang graph natin dito, no, is usually, naka-curve pa rin naman siya, pero yung curve niya kasi ay, o yung slope niya mismo ay minimal na lang. So, usually, ganyan siya. Ibig sabihin, may nalagpasan. So, for example, nandito ka, dito. Tapos biglang lumagpas dito. Nandito na yung size kaagad. Pero pantay yung kanilang percentage. Ibig sabihin, ito ay gap graded. Now, kapag gap graded kasi, ang tendency nito, no, kapag ginamit natin siya sa concrete natin, kapag naghalo tayo ng concrete natin, magkakaroon ng mga spaces. Ano? So, kapag may mga spaces, ang pupuna or ang magpupuno doon sa spaces na yon is yung ating semento. So, hindi siya economical gamitin. Ano? So, iniiwasan natin na maging ganito yung graph ng ating aggregate. Okay? Then next we have is yung tinatawag natin uniform graded. So, kapag uniform naman, mas pa-vertical yung graph niya. So, tinatawag natin dito ay uniform graded. Ibig sabihin, yung batch ng aggregates natin, halos iisa yung size natin dito. So, kung iisa yung size natin dito, possibly hindi ma-fill up yung space in between. No? So, nagkakaroon ng space in between ng mga aggregates natin. Unlike sa gap graded, may mga spaces pero walang smaller sizes na pwede magpuna or may mga smaller sizes naman sa gap graded kaso kailangan ng mas maraming smaller aggregates para mapuna yon. So, mas lalong kinakailangan no, ng maraming quantity ng semento or mas maraming quantity ng smaller aggregates natin. Okay? So, similar lang din sila no, na it affects yung strength ng ating concrete and nagiging ano siya, no, less economical yung ating paghahalo ng concrete natin. At the same time, yun, nababawasan yung nabanggit ko na nga na yung strength ng ating concrete. So, naintindihan yung 3 types of gradation natin. Ayan. So, it is important no, na mag-graph natin to para malaman natin kung makaka-apekto ba sa workability and yung strength ng ginagawa nating concrete. So, other importance kung bakit kailangan natin malaman yung finest modulus at bakit natin ginagawa yung sieve analysis, no, is ito. Optimizing particle packing. Ano? So, yun nga, sabi ko kanina, dapat make sure natin yung ating mix natin is well-graded. Ibig sabihin, yung mga smaller particles ay enough to fill the gaps ng ating mga medium particles and enough naman yung mga medium particles to fill the gaps between the large ones. No? So, kung ganun, nababawasan yung kinakailangan nating semento para ma-fill yung mga voids natin dito. So, nakaka-save tayo sa budget natin. At the same time, nababawasan natin yung tendency na magkaroon ng shrinkage cracks. Yan. The next natin, no, controlling water demand. So, our finest modulus tells us how coarse or fine our sadi. So, usually kasi, yung finest modulus naman natin, ginagamit natin siya for mga fine aggregates. So, mga sand natin. Okay? So, kapag mababa kasi yung ating finest modulus dito, ang nangyayari dito ay mas mataas yung surface area compared sa coarse sand. Kapag mas mataas kasi yung surface area natin dito, mas kinakailangan ng mas maraming cement paste. Okay? So, mas madaming tubig na kakailanganin at mas madaming semento ang kakailanganin. So, kapag hindi kasi natin ginawa yun, no, ang tendency, yung halo natin para sa concrete natin ay magiging stiff or unworkable kasi medyo tuyo-tuyo na siya, no? So, we have to we have to determine yung ating finest modulus para malaman ba natin if we have to adjust our mix design para ma-ensure natin na
enough or proper yung workability ng ating concrete while na-maintain natin yung strength niya. Okay? Yan. So, next natin, no, yun, prevent segregation. So, dito, na-identify natin kung yung aggregate batch ba natin ay upgraded or uniform. Kasi ito na to, yung dalawang types ng gradation na to, they are prone to segregation. So, ano ba yung ibig na sabihin natin ng segregation? Ah, kasi yung ano na to, no, hindi properly nagbaban yung aggregates natin dun sa semento natin. So kapag gano'n nangyari, no, ang tendency nito, nagkakaroon ng mga weak spots and honeycombing in the concrete. Ano yung honeycombing na yon? So ito yung epekto kapag may mga voids inside ng ating concrete natin. Ito yung mga hindi properly compacted gamit ng ating mga tamp rod, mga concrete vibrator natin, ano. So may mga voids inside. So yung voids na yun, syempre may space doon. Ang nangyayari doon ay coated. Coated naman siya, yung ating aggregates natin. Pero kita nyo yung shape ng aggregates natin. So nakakita na ba kayo nung ganong klaseng concrete member or sa mga sa mga columns, sa mga beams natin, may napansin na ba kayong gano'n? Klaseng buhos. Yung parang kita na yung aggregates natin. Hindi pa, wala pa yung nakikitang gano'n. So, we have to avoid yung ganong klaseng buhos. No? Kasi this may affect yung durability ng ginagawa nating concrete member. Okay? Ayan. The next natin, no, ensuring quality consistency. So, dito, our FM acts as a quality control index, no? So, ine-ensure lang naman natin dito, kung yung ating nakuhang buhangin, especially mga buhangin or aggregates, ay hindi nagbabara yung kanyang finest modulus based dun sa sinabi or in order natin from our supplier. Kasi possibly meron niyang discrepancy. So yung discrepancy na yon, especially kapag more than 0.2, medyo malaki na yung discrepancy and this may affect our concrete strength and flowability. So kapag ganun, no, possibly kinakailangan natin ng mas maraming buhangin, no? So, mas maraming buhangin, mas maraming tubig para maging workable yung ating concrete natin. So, kapag ganun kasi nangyayari, no, mas maraming tubig, mas maraming semento, this may also affect yung final strength ng ating ginagawang concrete member. So, we have to avoid yung may discrepancy dun sa dineliver na buhangin dun sa site. Okay? Ayan. So, naintindihan ba yung importance ng sieve analysis natin in finance modulus? Yan. If naintindihan na, no, let's proceed dun sa other tests. No? So, the next test naman ginagawa natin is yung sa specific gravity and absorption. So, inaalam natin yung specific gravity, no? Because this is the ratio of the weight of a unit volume of the material to the weight of the same volume of material. So, formula lang natin dito, no, is simply weight of aggregate over weight of an equal volume of water. Okay? So, this is used in certain computation for concrete mix design or control work such as absolute volume of aggregate in concrete. So, this is simply not a measure of quality of aggregate. So, ito ay ginagamit lang natin para malaman lang natin yung density ng ating aggregate. So, kasi possibly, no, syempre maganda, high yung density niya. For example, mabigat yung ating bato, pero yung ating bato naman is chemically reactive. So, ibig sabihin, kapag chemically reactive to, possibly na ito yung mag-cause ng failure dun sa ating concrete. So, ibig sabihin, porket dense, porket mabigat yung ating aggregate, it doesn't mean na with quality yung ating aggregate. So simply yung specific gravity natin refers only to density but not to the quality. So kapag quality kasi hinahanap natin, we usually
test yung strength ng ating aggregates. Okay? Ayan. So, some of the aggregates are porous. So, aware naman na kayo no, na may mga voids yung ating aggregates and this may affect yung water cement ratio natin. Kasi, syempre, kapag nagbusi ng tubig sa aggregates natin, no, syempre, they need to fill the voids first bago pa mahalo yung semento natin doon. Okay? So, maapekto yung workability, durability, and final volume of concrete. No? Ayan. So, the water absorption of aggregate is determined by measuring the increase in weight of an oven dry sample immersed in water for 24 hours. So, simply subtract, no, yung ratio ng increase ng weight natin do sa weight of dry sample. Okay? So, paano ba yun? Paano natin kino-compute yung specific gravity and absorption? So, we have 4 equations. So, una muna yung bulk specific gravity. So, this is represented by G sub SB. So, formula natin dito is A over B minus C. Sa bulk SSD specific gravity naman natin, ito ay B over B minus C. Then, apparent specific gravity natin, represented by GSA, is equals to A over A minus C. And absorption, which is represented in percentage, ang formula natin ay B minus A over A times 100. So, dito, pansin nyo, no, they are represented by the letter A, B, C. So, yung A, B, C natin, ito yung mga masses natin recorded in different times, in different conditions. So, una muna yung A natin, ito yung mass of oven dry sample in air. So, yung aggregates natin dito, no, ay free of water content. So, zero water content siya dito. Then, yung B natin, yung mass of SSD sample in air. So, alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng SSD? Alam nyo ba ano ibig sabihin ng SSD? Hindi nyo alam ano ibig sabihin ng SSD? Baka akala nyo dito, no? Solid state drive to. Hindi So, ang SSD natin, no? Ang, ang ano, no? Ang acronym nito ay for, wait lang. Saturated surface dry. Ibig sabihin, saturated siya. So, meron siyang tubig inside. Pero, yung labas ng aggregate natin is totally dry. Okay? So, ang naman siya, theoretical state lang naman siya na kung saan yung ating mga permeable pores natin ay completely filled with water pero dry yung kanyang surface. So, paano ba ginagawa yan? Usually, no, ginagawa natin yan, binababad natin sa tubig yung ating mga aggregates natin in 1 day or 24 hours. After nun, no, gadry natin siya. So, bubuhos natin siya sa absorbent towel hanggang sa mawala yung field ng tubig dun sa balat ng ating aggregates. Okay? So, gano'n lang naman, no, for coarse aggregate. Pero kapag mga sand naman natin, no, ayan, so, meron tayong small metal cone, no, yan. So, may small metal cone tayo dyan, yan. Doon natin ilalagay yung ating buhangin. Tapos, ang gawin dyan, ipapak natin siya dito, no, yung buhangin. Tapos, hayaan lang natin siya na patuyuin lang, no? So, kapag inangat yung cone, tapos na-retain yung shape, ibig sabihin masyadong mabasa. Ano? Then, kapag inangat natin, no, yung cone natin, tapos medyo gumuguho na siya, ibig sabihin, it reaches yung SSD na natin. Okay? Ayan. So, let's try, no, to apply this equation sa isang sample problem. Imagine you are testing a sample of coarse aggregate, gravel, and you collect the following measurements. So, mass of oven dry sample natin in air is equals to 4,850 grams.
mass of saturated surface dry SSD sample in air, 4,950 grams, and then mass of saturated sample in water, 3,120 grams. So, alin dito yung ating A, B, and C? So, nasa ng A natin dito? Sige, para mas madali. Anong letter ang oven dry sample in air? So, mass of oven dry sample in air natin, no, ay letter, ito, A. So, yung saturated surface dry sample in air, B. The saturated sample in water, C. Okay? Ayan. So, let's try to solve yung mga different specific gravity and then absorption naman. Okay? So, for bulk specific gravity, ayan. So, GSB is equals to A over B minus C. So, ito ay 4,850 over 4,915 minus 3,120. So, ano yung magiging value ng GSB natin? Magiging value ng GSB natin? 2.70. Ay, sorry. Then, for apparent specific gravity naman, no? So, ito ay A over A minus C. So, 4,850 over 4,850 minus 3,120. So, naman ko natin sa GSA. .8. So, ito ay unitless kasi, di ba, yung A natin, grams. So, grams divided by grams, ito ay makancel out. Okay? Yan. Kaya siya unitless. Then, yung bulk SSD naman natin, so ito ay B over B minus C. So, 4,915 over 4,915 minus 3,120. So, what value do we get here? 2.74. Okay. The next natin i-solve is yung absorption. So, formula for absorption is equals to B minus A over A times 100. So, 4,915 minus 4,850 over 4,850 times 100. So, ano magiging value ng absorption natin? .34%. Yan, no? Kasi minultiply natin siya ng 100. Okay, ayan. So, intindihan ba itong sample problem natin? So, madali lang siya, no? More on, ano lang siya. Ano lang, no? Ipa-plug nyo lang yung values dun sa ating equation. So, importante lang na huwag kayong malilito dun sa equation natin at huwag kayong malilito kung kailan or anong condition yung A, B, and C natin. So, don't forget that one, no? Doon lang kayo possibly magkagulo, no? Kung kailan or kung ano ba yung value ng A, B, and C natin and kung anong formula gagamitin for bulk specific gravity, apparent specific gravity, or bulk SST specific gravity. Okay? So, okay na? Nakuha na ba tong ating sample problem? So, check ko lang, no? Ay, nawala pala all my questions. Pero sige. Okay, so last test na tayo, no? Which is abrasion test. So, if you remember, so itong Los Angeles abrasion test, no? This is used to indicate the aggregate's toughness and abrasion characteristics. So, specifically, inaalam natin yung hardness niya, no? Ito. So, meron kasi tayong machine, no? Na, ito yon.
Para siyang barrel, no? Then dito ilalagay natin yung aggregates natin dito. And then yung aggregates natin ay may kasamang steel balls. Ayan. Then yung machine na to ay iikot siya. So maabot ata siya ng 50 RPM or 30 RPM. So pag ikot niya, no, ibig sabihin, no, tumatama yung aggregates natin dun sa walls ng ating machine and then tumatama din dun sa bola. So ang tendency nito ay nabibitak yung ating aggregates natin or nagkakaskas yung aggregates natin. So after nun, no, may kita nyo, may mga powder na naiwan dun sa loob ng machine natin. So para ma-compute natin yung powder na yon, yung powder kasi na yon, it is considered loss na, no? So para ma-compute natin yun, no, loss is equals to M original or yung mass ng original sample natin minus M final o yung ating mass ng final sample over M original times 100. Okay? So, ganyan lang yung formula natin. Madali lang din yan. No? So, i-minus nyo lang yung original do sa final over original times 100. Yan. So, ano ba yung mga typical values natin? So, for our rocks, no, mga hard igneous rocks, 10%, soft limestone and sandstone, 60%, basal 10 to 17, dolomite 18 to 30, gneiss 33 to 57, granite 27 to 49, then limestone 19 to 30. Okay? Now, kapag pataas yung value ng abrasion loss natin, ibig sabihin, weak yung ating aggregates or madali siya ma-disintegrate, no? So, ano ba yung mga typical values? So, kapag 10 to 20%, yan, extremely hard siya. Usually, ginagamit sa mga highways. Yan. Then, 20% to 35%, ito ay very hard, no? So, usually, ito yung standard for heavy construction. Yan. Kapag naman 35% to 40%, good. Good lang siya. Then 40% to 60%, ito ay poor. So usually kung ganyan, ginagamit lang siya pang punulan talaga. So use for sa base and as fill material na lang talaga siya. Kapag beyond 60% na siya, this is unacceptable na, no? So, unacceptable na siya. Ibig sabihin, nagdi-disintegrate na siya. Hawakan mo lang siya or mag-exert ka lang ng heavy force dun sa ating aggregate. Huwag pinisil nyo siya, no? Magdi-disintegrate na kaagad siya. So, we avoid using that kasi this may affect yung strength ng ating concrete. No? So, unacceptable na siya. Yan. So, naintindihan ba yung ating abrasion test? So, wala na akong sample dito, no? Kasi madali na naman siya intindihan from our equation. Naintindihan? Yan. Yan. So, that ends, no? Yung ating lesson for today. So, any questions or concerns? By the way, sa Tuesday, hindi muna tayo mag-meet kasi ako ay magbabantay ng aking exam sa other subject. So, ang next meeting na natin will be on Saturday na rin. So, continuation na tayo, no, ng ating ng ating reporting. So, by the way, nasabi ko ba na after ng cement, ang next topic will be concrete muna? Kasi may nahabol tayo, no? Hindi ko nasabi. So, sorry na dun sa mag-report ng concrete. Pero yun, next topic kasi ay concrete na, no? So, ano lang, no? Batag dito. Yes, Joyce.
Sir, online lang naman po yung next Saturday. Yes, online tayo nun. Yan. So, ayun na, i-comment nga pala ulit. I-comment ko lang ulit yung mga reporters natin last time. Kasi ang ganda nung presentation nyo. Talagang may pa-intro. Yung unang grupo kasi may pa-intro and outro. So, nag-reflect, no, dun sa ating situation ngayon sa Pilipinas, yung mga issues natin. And then, dun sa second group naman, no, gumamit sila ng mga visual aids, no, yung mga videos, paano ba nakukuha yung aggregates, and thoroughly explain naman, no, yung mga different properties natin. So, I expect, no, na same caliber din yung reporting na gagawin nung mga next groups natin, no? Ayan. So, other questions and concerns? Wala na? So, if wala na, no, feeling ko hindi pa kayo kumakain. Kasi ako hindi pa din. Ayan. So, ayan. Time na, no, para kumain na tayo at mag-lunch na. No? So, if wala na kayong tanong, that will be all for today. So, hopefully, you have learned something. So, i-upload ko to, no? Today or maybe tomorrow, yung PDF nito. So, see you next week. So, thank you. We may now leave our meet. Thank you, Thank you sir. po, sir. Thank you, sir. Thank you po.